Once a cheater, always a cheater. Inagaw mo lang siya sa iba, malamang maaagaw lang din siya sa'yo. Kawawa siya. Anong chika? Eto na. Sige na nga. Siyempre, hindi natin palalagpasin ang makisawsaw sa issue, or should I say, achievement. Success! Para sa kampo ni Jelay Andres na finally, no, lumabas na yung resulta ng kanyang final na kaso, complaint, and as well as yung annulment, no, dun sa kanyang kasal, dun sa dati niyang partner slash asawa na si King Badger. So, okay na, naging maganda ang resulta. So, now, she's finally annulled, single, free, okay na, naging maganda yung kumbaga nabigay na yung resulta. And she recently had a interview. And syempre, no, hindi na palagpas na tanungin yung tungkol sa kanyang relationship. Alam naman natin kung gaano naging sobrang devastated si Jelay Andres dun sa nangyari sa relationship niya. Kasi hindi ka ba naman made-devastate? Hindi ka ba naman malulungkot, malulugmok na in a relationship kayo together, nakikita ng mga tao na wow, ang ganda ng relationship nila, kinasal sila few months after the marriage or after nung wedding, nabalitaan niya na may issue, no, na nambababae yung kanyang asawa. Few months after nila ikasal. Tapos, of course, being the loving wife that she is, binigyan niya ng chance si King Badger na okay, sige. Si John, no? Si John Gutierrez, yung kanyang ex-husband. Binigyan niya ng chance to, of course, to save the marriage. Kasal na sila eh. Pero syempre, gaya ng lagi nating sinasabi, once a cheater, always a cheater. Diba? Tayo ayaw naman nating maniwala because we still believe na ang isang tao kaya pa namang magbago eh. Kaya. But, pag makikita mo, maririnig mo yung mga ganitong kanta, yung mga ganitong kwento, no? Parang nadja-justify talaga niya yung kasabihan na once a cheater, always a cheater. But, so parang after no, naging okay sila hanggang sa nalaman niya ulit na okay, nang bababae pa rin pala siya. So, si Jelly was very, ang tapang niya dun sa part na, okay, ayoko na. Nag-walk away si ate girl, nagsampa siya ng legal cases and pinrocess yung kanilang annulment. So, nakakatawa. Dun sa isang interview niya, tinanong siya nung nag-interview sa kanya na, ano daw ba yung gusto niyang sabihin dun sa bagong babae, or should we say kabit ng kanyang ex-husband na si John. Kasi it's the same woman eh. It's the same woman na nababalita nung time na yon na yun daw yung babae ni husband, ni John. Na mukhang sila naman na pa rin talaga ngayon. Mukhang like sila. So, tinanong si Jelay, anong masasabi niya? Anong kanyang message? Ito ang kanyang statement. And we quote, sana ingatan mo siya. Alagaan mo para hindi na siya makaperwisyo ng iba. Sa'yo na lang siya. Keep mo na lang siya. Unquote. Diba? Parang, sa'yo na yan. Please lang, wag mo nang pakawalan para hindi na siya makapinsalan. Hindi na siya makapinsala na ibang tao. Iyong-iyo na siya. Ayan. Na parang sinabi pa ng mga netizens na itago na lang po ang basura na yan para hindi na pakalat-kalat at hindi na makaperwisyo sa ibang tao. Diba? Witty, panalo. And I guess si Jelay, she's kumbaga healed na siya. Okay na siya lalo pat, 'di ba? Nabigay na yung resulta nung kanyang annulment dun sa kanyang past marriage. And at least ngayon, 'di ba? Mas may space na siya to open up sana para sa next person. And sana yung next relationship niya sana yun na. 'Di ba? Wala naman tayong ibang hihilingin dun sa mga taong naka-experience ng hindi magandang relationship, but of course, for them na sana yung susunod yun na. 'Di ba?
Mm. Nakakatuwa lang. Bentang-benta sa mga netizens yung yung statement ni Jelay dun sa interview na yun. And may mga comments pa yung iba na sinasabi nila na, naku, ang hirap para dun kay yung bagong girl, yung bagong kinakasama ni John. Kasi naisa pang sinasabi ang mga tao, ang taong bayan, na kapag inagaw mo lang siya sa iba, malamang maaagaw lang din siya sa'yo. 'Di ba? Parang umiikot lang naman nga kasi siya. Inagaw mo sa iba, maaagaw lang din sa'yo. So, kung yan man ang magiging magiging resulta o yung kahantungan ng relationship nila, hindi natin alam. We'll never know. Abangan na lang natin kung talagang magkakatuluyan ba sila or mauulit lang yon na para bang karma. Pero, yeah, yun din eh. Ako naniniwala ko, kaya nakakatakot mang-agaw. Kasi pag naagaw mo, maaagaw din sa'yo. Diba? Kasi ibig sabihin, yung inagaw mo na yan, naaagaw yan. It's agawable. May ganun bang word? Agawable siya. Madaling agawin ng kung sino man. So, yeah. We'll see, we'll find out. Baka naman sila talaga yung destined for each other, diba? Pero, malalaman natin. But for Jelay, happy tayo for her. Diba? Nakita natin kung paano siya, kung paano siya, like, sobrang devastated niya. Sobrang, diba? Yung issue nila nung time na yun. Grabe. Kawawa siya. Kitang-kita naman. But, it's nice to know na okay na siya. Okay na siya and she's it's the way to go. Ako gusto ko si Jelay kasi she has a soft heart for animals. 'Di ba? Nag-a-adopt siya ng dogs. Nakita ko 'yun eh. Nagdo-donate siya. She supports organizations na tumutulong sa mga strays, nag-rescue ng mga dogs. I like her personality, yung part ng personality niya na yun. So, I hope she finds someone who would, would finally keep her forever. Yung talagang totoong-totoo na. Hindi yung ipagpapalit pa siya sa iba. Ganun talaga minsan no? Hindi mo rin talaga masasabi. Parang, kahit totoo din talaga yun, minsan kahit ibigay mo lahat, hindi pa rin sapat. Lalong-lalo na kung yung taong yun ay hindi naman din marunong makontento sa kung ano ang meron siya. So, kahit ibigay mo yan, itodo mo yan, hahanap pa rin siya ng iba. That's really the sad, sad reality. Pero, ganoon talaga, Ang sugal, ang sugal ng pag-ibig na itataya mo yan and hindi mo alam kung may ROI ba siya. kung ibabalik ba sa'yo lahat. So, we hope, sana. Kung magkakaroon man ng next relationship si Jelay, sana yun na. Yeah. Mahal pa naman ng mahal pa naman ng, alam mo yun, di ba, magpapakasal kayo, mahal, syempre gagastusan mo yan eh. Alam mo kung ano yung mas mahal? Yung magpa-annul. Annulment, yung mga ganyang case, mahal yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, bago kayo magpakasal, siguraduhin nyo na yan na talaga yun. At kung ikaw, kung may duda ka, kahit like 1%, hindi buo yung loob mo, wag mo ituloy. Give yourself more time to think about it. Mahal magpakasal, pero mas mahal ang annul. So, mahal magpa-annul. Mahal ang annulment. So, isipin nyo mabuti. And, regardless kung mahal or mura ang annulment, it's really something you need to think about as many times as you can. Yan. Kasi wala na atrasan yun eh. Final yun. Hindi naman tayo pupunta kay mayor kasi mahal na mahal natin ang isa't isa ngayon. Tapos later on, kapag nakilala mo na kung ano talaga siya, nakita mo na yung bad side niya or yung baddest side ng tao, sasabihin mo ayaw mo na. It's not like that. So, yeah. Para kay Jelay, you go girl.
We're happy for you. At ang ganda mo, mas maganda siya ngayon, no? Minsan nakikita din talaga sa tao eh. Kapag haggard siya, tapos malaman-laman mo in a relationship, baka hindi siya naaalagaan. Minsan makikita mo yun eh. Grabe, ang judgmental. Pero diba totoo? Sabi nga nila, ang tao parang kotse. Gumaganda pagka naaalagaan. Pag nasa tamang tao. Pag haggard yung mga kaibigan ninyo, at may jowa sila, oh, alam na. Hindi naalagaan. Maganda siya ngayon eh. Mas blooming. Ay. Baka pala may mga nanonood naman din na broken-hearted, no, na nadala na sa mga relationship. I think ang masasabi ko lang din pala sa inyo, wag nyo rin isarado din ang inyong puso, no, pagdating din naman sa love, pagdating sa relationship. It does happen. Minsan napupunta talaga tayo sa maling tao, but that doesn't mean na hindi natin mahanap yung tamang tao para sa atin. So kapag ka nasaktan ka, wag ka matutroma. Wag ka matutroma to the point na ayaw mo na. Because life is too short para hindi subukang magmahal ulit. Oh, 'di ba? So, nangyayari naman talaga 'yon. Mabu-broken hearted ka at some point in your life, but it's also an important ingredient para pag dumating yung tamang tao, you know how to take care of that person because nalaman mo kung paano yung feeling ng broken eh. So, you get my point. I hope you do, but it's really normal. It's part of life. So, huwag ka lang mapagod. Huwag ka mapagod magmahal. Don't be discouraged and huwag ka magsawang bigyan ng chance ang sarili mong mahalin ng ibang tao at magmahal din. Ganon. Mahirap naman yung forever and ever kang bitter. Wag naman. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!